Okay, good evening. Good afternoon. Good morning. Saan man sulok ng daigdig, ano? So, ang pupuntahan natin ngayon ay patungkol sa kung saan nagsimula ang guerrilla, no? Ito pala ay nagsimula sa tatlong PMI cadet na kung saan ay gusto nila magsundalo pero ayaw pa silang tanggapin dahil minor de edad sila. So, ang ginawa nila, what I mean, ikukwento na lang pala mamaya, no? So, from PMI cadet to guerrilla hunters, guerrilla ROT hunters, So, marinig nyo kung ano yung kwento. So, may mga cut ako dito patungkol sa paghahanda sa gera at kung paano natin tulungan ang bayan at bakit na-form ang guerrilla. So marami akong cut nito. Sila ang magiging bida dito, Sila ang magiging bida. Ako lang ay magiging moderator, So para ma-short lang natin, ma-shortcut lang natin para magamit natin lahat ito. Nag-term mong unkillable dahil ano po siya parang pang pelikula. Parang parang Batang Quiapo, yung namamatay. Yun. Oh, yeah. Kahit anong gawin mo eh. Wala pong iba, kundi si Miss Rose Leo Campo at kasama rin po natin ang anak ng isa sa founder ng Hunters ROTC Guerrilla Unit, si Mr. Jerry Adiposo po. Anak po siya ni Colonel Terry Adiposo, ang overall commander ng Hunters ROTC Guerrilla Unit. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, okay. So, sino po una natin tatanungin dyan? Ay, sasabihin ko sana ladies first. Kaya lang nagtuloy yung ladies. Okay. Kwento po natin yung paano po nabuo yung Hunters ROTC. Sino po ba yung talagang original na namuno na para mabuo yung ating Hunters Guerrilla ROTC unit po? Tatlong PMA cadet na taga San Juan, Rizal noon. Ngayon ay San Juan City. Just by chance, nagkita-kita sa harapan ng munisipyo ng San Juan. Pinauwi na sila noong December 1941. Ayaw nilang tanggapin, hindi sila matanggap sa regular army dahil second year lang sila. Underage po. Underage. Ayan. Second year at saka first bleed ng mga kadete. Okay. May patakaran noon si General MacArthur na preserve the youth, nating isa lang sa giyera. Yes. Pero itong tatlong ito, sabi nila, pambihira naman. Tinuturuan na nga ninyo kami maging sundalo. Ngayon, pinapauwi ninyo kami. Kailan may giyera na. Yung tatlo, nagdesisyon na mag-guerrilla. Sino po yung tatlo? PMA 43, si Miguel Zabala Ver. Okay. Si Miguel Ver. Siya automatically ang naging unang pinuno dahil class 43. Okay. Ang tatay ko ay class 44. At si Colonel Gustavo Ingles ay class 45. Kaya PMA, tatlong classes from PMA. Bagamat class 43, si Miguel Ver, na-turn back siya Yes. dahil nagkaroon ng konting academic division. Kaya naging PMA class 44 din. Yun. Habang kinukwento niyo po yan, Sir Jerry, napaka-visual ng aking habang ini-imagine ko yan, parang talagang makasaysayan yung araw na yun. Imagine, nagkita lamang sa simbahan, nagkataon at naisip na nila yon. So sa ating newsroom, may mga visuals po tayo. Picture tayo. Yan. So siguro habang nagkukwento si Sir Jerry at si Miss Rose, pwede niyo pong i-roll yung mga visuals natin para mas maging exciting sa ating mga nakikinig at nanonood. Okay, tuloy niyo po, Sir Jerry. January 15,
nung sila'y nagkaisa ng maging guerrilla. Ang ginawa nila hanggang April ng 1942, nag-organize sila ng mga kapwa teenager. Oo. 19 years old ang tatay ko noon. So, barkadahan lang ang dating. Barkadahan ang nangyari. 19 years old po. 19 years old. Okay. Ang aking ama, nung nag-desisyon sila. Okay. So, ang unang-unang tinawag nila Yan. ay yung mga members ng rifle team Rifle team. ng Jose Rizal University, mga sharpshooters. Kaagad-agad, may ROTC, contingent na kaagad. Jose Rizal College po. Jose Rizal College. Nagsanib na kaagad yung PMA at saka yung ROTC. Gusto kong bigyan ng emphasis yun dahil kukunti lang ang Batang-bata pa kayo dito sa picture na to, ha? hindi ako yun. Okay. Apo. Sige po. Sige po. Apo na yun. Apo. Oo. Okay. Hindi. Sige. Ratong nakasabit sa museum sa Mount Samat. Opo. Tuloy po. Anyway, nag-organize sila under the guise of party. Nag-imbita sila ng mga kaibigan nilang babae. Nagpa-party-party. Party. Pero, on the side, nag-uusap-usap sila ng mga lalaki. Kailan sila akyat, kailan, anong mga kailangan natin. Saan po aakyat? Saan po sila aakyat? Sa nag-reconnaissance ang aking ama sa bundukin ng Rizal. Sa Antipolo po. Sa Antipolo. Antipolong napili nila. This time, rifle team pa ba sila o Hunters ROTC na guerrilla? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Basta nagsanib lang ang PMA at saka ROTC. Pero tatlong PMA lang po yan. Nung unang umpisa. Nung nag-umpisa, tatlong PMA. Tatlong PMA, tapos puro ROTC. Apo. Nag-organize sila kahit kulang pa ang armas, kulang pa ang quartermaster supplies at lahat. Umakit sila sa bundok ng Antipolo, April 6, April 6, okay. 1942. At doon nila sinimulan ang kanilang pag-recruit. Nagre-recruit naman sila sa mga anak ng mga magsasaka at mga mangingisda na nandun sa Laguna Lake. Yun ang naging unang batch ng mga Hunters ROTC. Yes. Paano po naging Hunters ROTC yung pangalan ng grupo? Napili nila yung pangalan yan. Sabi nila, nag-hunt tayo ng mga Hapon. Yun. Ayun, okay. Tapos karamihan sa atin ay mga ROTC, kaya kailangan ipasok yung ROTC. Alright. Ito po yung panahon na yung mga kabataan noon Yes. ay hinubog under Commonwealth Act No. 1 kung saan ang batas ay sinasabi ang umpisa ng military training ay edad 10. Tuloy-tuloy. Kaya yun yung nag-Cub Scout, nag-Boy Scout. Kaya nung dumating yung pangangailangan, handa sila. Dahil may training sila. Kung i-bitin natin yung ating mga audience, No. ituloy natin maya-maya. Pakinggan muna natin si Miss Rose De Ocampo. Nandito na rin siya. Pakinggan muna natin kasi baka abutan tayo ng break. So, Miss Rose De Ocampo, kayo po ang daughter ni Colonel Emmanuel, sabi nga nito, the unkillable De Ocampo. Taga ano po siya? Taga Sagay. Ang tatay ko po ay taga Negros or Occidental. Occidental. Sagay. Sagay City. Escalante. Escalante pala. Escalante, yes. Taga-Escalante. Kayong mga taga-Escalante, mabuhay kayo. Pakinggan nyo ang kwento. Dahil darating ang araw, pupunta kami dyan sa inyo. Yun. Usapan natin ang Hunters ROTC. So, Ang inyong mga ninuno na sumama sa pakikibaka laban sa mga Hapones. Sige po. Bagong lahat, magandang gabi, Admil, Apo. Ka-Virgil. Napakalaking karangalan na kami po ay inyong naimbitahan Apo. dito sa inyong show. The honor is ours. Po. It's The honor is ours. The honor is We will be talking about my father and how he got started with Hunters ROTC.
kasi kapares ho ng father ni Jerry. Kuya Jerry, lahat po sila ay nagpunta doon sa UST to volunteer to join yung the soldiers na to fight the war against the Japanese. Okay. And they, just like he said, they were age 7. My father was 17. He was second year and ROTC cadet siya. So isa siya doon sa mga pinauwi. Ngayon, meron siyang kaklase sa Mapua, si De La Concepcion. Yun ang nagsabi sa kanya na merong grupo sa San Juan na pwede nating salihan. Sa kwento po sa inyo, Miss Rose, ito po ba talagang open na invitation o talagang parang bulungan lang, pasimple lang? Bulungan po. Okay. Sila kasi syempre magkakaklase sila. Okay. Pare-pareho sila mga cadets na refuse to join because yung decision ni MacArthur and President Quezon. Opo. On MacArthur's side, his reason was we don't have enough arms to give them. Yes. And then on the side of President Quezon, mga bata pa sila to fight this war. And ano naman, dito kay Sir Jerry, party-party ang kanilang cover. Yung kwento naman ni Colonel Emmanuel de Ocampo, anong cover na ginagawa nila? Or anong pagpapanggap ang ginagawa nila? Basta nagpunta sila sa San Juan and that's how they met. Yan ho. Wala akong naalalang cover. Kasi po, yung father ko, hindi taga Manila. Napunta lang siya sa Manila dahil para mag-aaral sa Mapua, sa College of Engineering. And then, nagkaroon ng gera. So, hindi na siya nakauwi sa nanay niya, sa Negros. And he decided to stay in Manila and join the fight against the Japanese. Ano po ang course ni Colonel de Ocampo? Sa Mechanical engineering in Mapua. In Mapua. And eventually, he also became a professor in the college. Hapon na nandun, parang gwardiya sa Fami Sawmill. Fami is a town. It's a logging town in Eastern Laguna. So, napatay nila ang lahat ng mga sundalong Hapon. Sinira pa nila yung equipment ng sawmill para hindi na magamit upang nakawin yung ating mga natural resources ng troso. Yun ang nalaman ko, hindi sa tatay ko, kundi kay Colonel de Ocampo. Opo. Maraming salamat po sa inyong talagang memories na kinuwento nyo. Sana po maging inspirasyon sa ating mga kabataan na sa ngayon, General Salazar Sir ay in-espouse nga natin na maibalik ang ROTC. Ano po ang inyong insight sa narinig yung heroism? Almost 1 hour na discussion dito, yung mga kwento, mga istorya na narinig natin. Opo. Isa lang ang common dito na once upon a time, our youth fought side by side. Wala silang hinahangad, wala silang in-expect na reward. Ang gusto lang nila, may pagtanggol ang bayan at may balik ang kalayaan. Sana ganun tayo. Pero yan, may requirement. Sa sunod na meeting, yung preparasyon, kahandaan. Kasi hindi tayo mananalo kung wala tayong preparation. Hindi kagaya ngayon, puro tayo ngat-ngat o salita, pero wala tayong ginagawang preparasyon. Tama. Ngayon, hahabol tayo, sabihin natin, magpundo dito, magpundo rito. Sana, nung 1991 pa, nung inano yung batas, binili na natin yun, sana. So yun ang nano ko dito, na magandang usapan at realidad. Kumusta na po yung pagsasabatas ng pagbabalik sa ROTC? Ongoing siya, isa siya sa mga major, yung... Okay, narinig nyo, Narinig nyo yung background ng ROTC Hunters, So, yun. So, PME si Supremo, PME 83, siya ang baron ng kanilang klase. And then, nagkita sila ng isang ROTC graduate
na dating Boy Scout. Sabi nga doon kanina sa kwento, mga Boy Scout, Cub Scout. Kaya nga na-train nga ako nang bata pa lang ako, 13 anyos ako, na-train na ako para sa basic military training na kung saan, may singit ko lang, kung saan yung 14 anyos na ako, napalaban kami, 17 lang kami, ang kalaban namin more or less 400 na rebelde. Sa awa ng Diyos, isa lang tamaan sa amin, pero sa kanila ay base sa intelligence report, 75 ang kanilang namatay, then 150 ang sugatan sa kanila versus isa lang ang sugatan sa amin. So ganun kadepensa sa edad kong murang edad na 14 anyos. Kaya nga lang na-train nga ako ng 13 anyos. So narinig nyo. So ituloy natin ang gerilla, no? Parami tayo ng parami paghahanda ito. Narinig nyo naman kanina yung istorya, no? Biglaan to, walang biglaan na pag-organize at pagtutulong sa ating bayan, ano? We'll have less than 30 minutes to prepare. Let me explain. This is the Zaire nuclear bomb, the most powerful weapon ever created by human. Kuweba, kahit ilang missile yan, hindi yan masisira. 800 feet ang kapal, nasa baba, andyan yung daanan, no? Yung makita mo yung nyug, yan yung daanan papunta doon sa kuweba. Tapos yan, bakit yan yung Sierra Madre. Yan, National Highway. Marikina Impanta. Ang tawag yan, Marcos Highway. So, narinig nyo, naka-ready na tayo, no? Naka-ready tayo sa gera. Mayroon na tayong taguan. Tapos, sabi nga doon sa routes, mapunta sila ng Sierra Madre. So, ang taguan natin dito ay Sierra Madre. So, yan yung mga paghahanda na plano namin ni Supremo, ano? Na nakaplano na, kahit pa hindi pa natin naramdaman kung magkagera o wala, pero paghahanda ito. Ang problema nga lang, ang ating gobyerno, hindi sila naghahanda kung ano ang gagawin ng mga Pilipino, ang ating kababayan, sa mga pangyayari kung sakaling magkagera. So yan ang ating gobyerno ngayon. Ni Bukay, we were so frustrated. Ang daming silang nagsasabi, sir, kasama niyo kami. Sir, okay lang yung mga nasa abroad okay lang yung mga OFW. Pero yung, sir, nasa likod niyo kami. Sabihin niyo lang, nandun kami. Mga buti meet and greet ang sinabi ko. Kung ang binanat ko dyan BBM resign, yung mga gano'n, BBM bla bla bla. Nako, wala. Sabi ko, walang mangyayari sa atin to. Mga politika to, ginagamit na lang tayo. Nagkakagamitan. Kaya nga, pag ano na lang tayo, magtayo na lang tayo ng guerrilla. Kasi ang problema natin, magkakagere. Hindi handa ang Pilipinas. Ayun. Kaya, establish April 9, 2024. Doon nagsimula. At di ba yung sabi ko, ngayon, 400,000 na tayo, may kung tatalawa lang kami ni Bukay, may mga dito. Nandun si Commander Luke, no? DIY KKB, nagbibideo rin siya kasi ako binidyoan ko yung mga squirrel doon. Unang-una ako nandun Unang-una ako sa biyaheng norte ako. Galing ako sa itaas, tapos nun, galing akong Benguet pa. Tapos nung pagdating, ang aga-aga, alas 6, nandun na ako. So, pinuha ko yung mga listahan ng mga kakilala ko sa serbisyo. Pinuntahan ko isa-isa yung puntot nila. Mga mistakong patay,
si Canyeso, si Tagudag, si Platiernos, Enrile, dito rin. Daming ano. So, nasa rin. Yun, so pa yun. Panay mga deto. Panay deto eh. Pinababangon ko nga. Mga magigiting. Pero walang pumangon eh. Mainit kasi. Pero kung sinabi ko siguro, pre, halo-halo sa mga babangon na mga patay dito. Pumangon siguro yung mga yun. So yun, nagkausap-usap kami ni at saka ibang mga retired doon. May mga talapang gamit eh. Well anyway, nanonood pa rin sila and I hope na okay lang kayo, no? So, nagswak yung aming ni Bukay. Okay. So, bakit may helmet? Ito. Initially ito, to dapat Spartan eh. Spartan. Yung ng Spartan, di ba? Yung ito may ganyan, yan, ito lang ang litaw, di ba? Tapos may ganon. Tapos nakaganyan. Yung suit ni Alexander, ni Achilles, no? Yung mga ganon, yung suit dun, yung sa 300. Kaya ganon, ang initial na inspiration is Spartan, yung 300, lumaban, kahit yung shield naman, we are going to shield the Filipino people from any aggression, no, for invader. Yung, ito rin, no, ikita mo dyan mga Muslim na kapatid natin, at saka sa Kristiyano rin, yung araw, yung moon, crescent, at saka yung mga bituin naman, Luzon, Visayas, Mindanao, no? At ito supposed to be yung mga regions, itong mga laurel na to, no? Bawat taon, isang region. So, yun eh. Cute sana no? Yung color niyan, original na colors niyan, color din ng bandera natin. Nakikita niyo yung kita niyo yung kaseksihan ko eh. Kikita niyo yung kasiksikan ko. So yun yung meaning. So color na lang. Ipakita ko yung color. So yung Chris at saka yung espada, while it shows yung Christian and Muslim faith, all na doon sa shield, no? It also shows yung right, tawag ito? Yung pursuit ng katotohanan, truth and justice, no? Nandun yung courage, nandun yung tawag doon, yung honesty, lahat ng virtues nandyan eh, no? So yun yung kagandahan dun sa natin, no? Yung Chris, katapangan, yung espada, katotohanan, yung light, at saka yung natin, ayun, yun din eh, pati yung araw, it shows yung light, and even sa gabi, ginagabayan pa rin tayo ng ilaw nung buwan. No matter na maliit lang siyang ganon, pero na maliwanag pa rin. Malinaw sa atin ang tinatahak natin, hindi tayo bias, diretso lang tayo. Hindi tayo nasisilaw kasi alam natin yung paniniwala natin. Cute, di ba? Kanilang pagputok ninyo, tago na kayo sa ilalim, talagang ilalim na ilalim. Kahit anong pasabog na hindi kayo tamaan. Ang purpose lang nun, delaying. Ibig sabihin, para lahat ng
lakas ng gobyerno makakikilos, makapag-alert lahat buong Pilipinas, ano? Okay, pakinggan nyo muna ito, ano? Para makita nyo, ano? Sandali lang, ayaw pa. So ito, siya ay graduate siya ng what I mean, mayroon siyang background sa military. Tingnan, ayaw mag okay. He was a former student for the Philippine Military Academy way back in the 90s. But he left the service early and migrated somewhere. Okay, that was 4 years for all the extra Magpagabalo. He said that eventually there will be war in the Asia and the Philippines will be included. And areas that will be affected will be Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Palawan, Cebu, and Southern Mindanao. I said I'm safe here in Iloilo. Kaya lang, pag may siyempre, damay-damay na lahat. Walang kuryente, walang tubo, walang gasolina because our fuel here comes from Manila, Batangas. And pag may kitala, siyempre, free for all yan. Looting, rain, The same contact told me a few weeks ago that World War III may start this September because Jens Stoltenberg, the Secretary General of NATO, already hinted that they will strike Russia somewhere almost before September. In between, Iran happened. And just yesterday, United Kingdom happened. UK is in the verge of civil war. Just in time, UK said that they will start sending weapons to Israel. And this massive riot in the United Kingdom happened. The world has gone dark because DDM already approved the acceptance of the Afghan refugee here in the Philippines. For sure, there are sleeper cells there. Kaya lang naman natin, pag hindi tayo sumunod sa gusto ng those sleeper cells will be activated and will sabotage assassinations in the Philippines. No? You know, I'm not a religious person, but I like this biblical narrative. When God was about to restore Sodom and Gomorrah, Abraham negotiated with God. What if there are 15 righteous people? God said, I will not destroy. Until they reach 10. No? So wala talaga. This is my issue rally. I see more than 10 people. So it gives me hope that they will be spared. Waiting for November. Americans are waiting for November in Europe, Middle East, in the Pacific. The whole world is looking to autumn, looking to November. And truly speaking, Putin awaits November 2. It's time to step out of the shadows, to make strong decisions, work, to act, and not to wait for November or any other month to this end. We must be strong and uncompromising all together. Okay, nakita nyo na, kailangan talaga maghanda tayo, ano. So, yung mga tumatawad dito ngayon, tingnan na lang natin pagdating ng panahon, ano, kung sino ang magmamakaawa. Pero ito paghahanda natin, ano, kasi mahirap nang nag-aantay tayo sa utos ng gobyerno. Wala pang pag-iisip ang gobyerno kung paano tayo mabuhay during war. Wala daw gera. Salamat kung walang gera. Pero hindi na talaga maiwasan kasi
mga bansa-bansa talagang nagkagulo na. Hindi ko malaman kung anong pag-i-interest nila. So ito ay, ang lahat ng ito ay pinag-usapan namin ni Supremo, di Baron 83, APM 83, at ang mga senior officer, generals, ay kinonsulta ko rin ito at kung ano ang implikasyon sa ginagawa namin ni Supremo. Ang sabi niya, ituloy niyo yan. Kasi kayo na nakapag-isip ng nagsimula niyan, ay tuloy-tuloy niyo na. Wala naman mawala kung hindi magkagera. At least, nakapaghanda tayo anytime. Tingnan niyo doon sa simula lang ng ROTC, ang guerrilla ROTC Hunter. Iilan lang sila nagsimula? 3 ang nag-isip. Kami naman, dalawa kami ni isang doon original PMA, dito isang PMA at saka isang ROTC graduate. So binigay ng Panginoon na magkita kami at mag-isip at doon pa sa libingan ng mga bayani. So binigay talaga ng Panginoon na magkita kami para makapag-isip kami, makapag-organize para sa ating bayan at para sa ating kababayang Pilipino. Sumali na kayo at para magkaisa tayo, para sama-sama natin ipagtanggol ang ating bayan. Okay, mga kabaro, mga MUP, Scout Ranger, Special Forces, sa totoo lang, malaki ang utang na loob ko sa Special Forces kung saan ay nakapagtapos ako ng high school. Sila ang nagpaaral sa akin. Salamat sa Special Forces. Baka sabihin naman ng iba, wala akong utang na loob. Utang na loob ko sa Term 3 Offers Team. SF Team 3 Offers. Na kung saan ay doon nila ako nadampot. Dahil mahilig daw ako kung ano-anong pinagagawa ko. Sa akyatan, so ano pa man, boxing, kaya napagtripan nila kunin. Now, at pasalamat rin ako sa 1st Scout Ranger Regiment na kung saan ay hindi ako nakapagpatuloy ng kolehiyo. Pinayagan nila ako mag-college at scholar pa. At pasalamat rin ako sa Pangulong Marcos Senior at dininig niya ang aking kahilingan na maging scholar ako sa college at pinansin naman at binigyan ng sulat. Kung saan ay naka-assign ako sa 1st Scout Ranger Regiment. So, yan. Salamat sa mga tumulong sa akin at tuloy tayong lumaban para sa ating bayan at para magtagumpay ang ating bansang Pilipinas.